Sa tuktok ng isang burol sa bayan ng Taal, Batangas, matatagpuan ang isang kahangahangang estruktura na tila nagbabantay sa kabuuan ng lugar. Ito ay ang Minor Basilica at Parish of St. Martin of Tours o mas kilala bilang Taal Basilica. Isang bantayog ng pananampalataya, ito ay itinuturing na pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas at maging sa Asya, na mayroong 76 na metro ang haba, 45 metro ang lapad at 76 na metro ang taas. Ang basilika ay itinayo sa neoklasikal na estilo ng arkitektura sa isang Latin na cross na plano. Ang simbahang bato ay may 3 nabe na may isang engranding transept at isang eleganteng patsada na may mga order ng Ionic at Doric. Ang napakalaking estrukturang barok na ito ay gawa sa mga coral stone at adobe. Ang pinakakapansin-pansin na mga tampok ng fasad nito ay ang 25 na mga klasikal na hanay sa mga pares. Ang Taal Basilica ay kilala rin sa 2 bell tower nito na matatagpuan sa magkabilang gilid ng simbahan. Ang mga bell tower ay pinalamutian ng Gothic style arches at nilagyan ng copper-clad domes. Ang mga bell tower ay tahanan din ng isang pangkat na mga kampana na dinala mula sa Espanya noong ika-18 siglo. Ang Taal Basilica ay isang tunay na obra maestra ng arkitektura. Kasama ang engranding harapan nito, detalyado na mga ukit at mga kahanga-hangang bell tower. Ito ay pinaghalong impluwensya ng Espanyol at Filipino, at ang arkitektura nito ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Parehong kahanga-hanga ang loob ng Taal Basilica na may mataas na kisame, magarbong altar at detalyadong mga ukit at eskultura. Ang altar ay gawa sa marmol at pinalamutian ng ginintuan na mga molding at mga eskultura ng mga anghel at mga santo. Sa itaas ng altar, mayroong isang malaking pagpipinta ng huling hapunan. Ang mga dingding ng basilika ay pinalamutian ng malaking fresko na naglalarawan ng mga eksena mula sa buhay ni Kristo at ng mga banal. Ang mga transept ng simbahan ay nagtataglay ng mga maliliit na altar na may mas maraming larawan ng mga santo. Ang mga altar ay pinaulanan ng liwanag na nagmumula sa may bintanang simboryo sa itaas. Ang Taal Basilica ay tahanan din ng ilang mga eskultura, kabilang ang mga estatwa ng mga santo, anghel at iba pang mga relihiyosong figura. Ang mga ito ay inilalagay sa buong simbahan at ginagamit upang sabihin ang kwento ng pananampalatayang Katoliko. Ang isa pang mahalagang likhang sining sa Taal Basilica ay isang fresko na nagpapalamuti sa mga dingding ng simbahan. At ang mga ito ay tinuturing na ilan sa mga pinakamagandang halimbawa ng sining ng relihiyon sa Pilipinas. Ang Taal ay kilala bilang bayan ng mga bayani dahil sa maraming revolusyonaryo at patriotang nagmula rito na nagtataglay ng mga katangiang katapangan at dangal. Sa kabila ng kolonisasyon ng mga Espanyol na naghangad burahin ang lokal na kultura, na panatili ng mga Taaleño ang kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng oral na tradisyon at alamat na tinitiyak na nananatiling buo ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga elementong kultural na ito ay nagpapakita ng mayamang at sari-saring pamana ng Taal na naglalarawan sa makasaysayang kahalagahan ng bayan at ang katatagan ng mga tao nito sa pagpapanatili ng kanilang mga tradisyon. Ako po si Lucina Patulot, 56 years old na po. Ako po ay si Juan Miguel de los Reyes, 35 years old po. Ako po ay hindi po taga dito kasi po ako
Dito po ako nagkaroon ng kapalaran. Taga rito po yung asawa ko. Bali, 45 years old na po ako dito nakatira. 20 years na. Ang kagandahan lang po, malaking simbahan. Marami ko ditong lumang bahay na puntahan. Siya po ay magandang tanawin ho ang Taal, Bulkan Taal. Baka natin sa Kasigutan. Ito yung pasyalan ng mga turista. Kami napunta dito. Especially, yung iba, dinarayo pa para lang pumunta dito sa kasi matagal na kasi ito eh. 1700 pa kasi ito. Pero ito dati sa San Nicolas na Katayo. Nilipat lang siya nung taong 1700. Pero ang unang basilika talaga ng Taal is San Nicolas. Ito ay binalik yung dati niyang kulay ng simbahan. Dahil dati yung sinturado po yan eh. Binago po yan. Bali, binalik po yung kanyang itsura. Nakikita yung kanyang kalumaang simbahan. Hindi ko makakalimutan dito nung humiling ako sa patron ng San Martin. Tupad naman. Hindi ko inaasahan, unexpected. Kasi dati hindi naman ako talaga totally full time dito sa pagsisecurity. Dati kasi akong ahintin ng gamot. Pagka sabi ko, kasi ko yung time para bumalik ko na sa service. Natotoo naman. Unang-una po ay sa ating Panginoon. Ito ay nasa malapit po tayo na simbahan. Namampalataya lamang po sa Igabayan ng San Martin. Ang simbahan ng Taal o ang Basilica of St. Martin de Tours ay isa sa mga kinikilalang prestihiyosong simbahan. Itinayo sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol na siya ring naging sentro ng pagpalaganap ng pananampalatayang Katoliko. Ito ay nakalagpas na rin sa maraming sakuna kagaya ng lindol at pagsabog ng bulkan. Ngunit hindi ito pinabayaan ng mga nangangalaga sa lokal na gobyerno ng Taal at Archdiocese ng Lipa. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ay kinikilala ang simbahan ng Taal sa kultura at kahalagahan ng historya ng 2 beses sa pag-aambag nito sa historya ng bansang Pilipinas. Bilang mag-aaral ng arkitekto ay ninanais naming mapanatili ang ganitong uri ng estruktura mula sa tagal, tibay, kagandahan, pagiging kakaiba hanggang sa historya at istorya na nabuo na siyang nagbigay buhay sa bawat mamamayang Pilipino na naging parte nito. Estrukturang hindi kailanman dapat baguhin at estrukturang dapat ingatan at panatilihin. Sa kabila ng unos at sakuna, ang pananampalataya ng mga Pilipino ay nananatiling matibay na siyang naipasa sa atin ng mga Espanyol noong panahon ng pananakop nila dito. Kung gaano katibay ang pananampalataya ng mga Pilipino, ay ganon din katibay ang simbahang ito. Ikaw, bilang susunod na arkitektong nanumpa sa bansang ito, paano mo pahahalagahan ang naiwan sa iyo ng iyong mga ninuno?